Ay, recording na ba tayo? Alright. Ayan mga master, good morning sa inyong lahat. Welcome back sa isa na naman panibagong update. Update lang tayo for today mga master. Wala tayong update. So good morning po. Sana maganda yung audio natin, no? Sana lang. Pag may gumagaralgal, pasensya na. Okay, today is Thursday. So ayan mga master, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. And ito, maiksing update lang regarding sa ating content. Gagawa tayo ng content syempre. So meron akong pupuntahan ngayon, pero mamaya na yun, sa susunod na vlog na yun, pangalawang vlog na yun. Ito muna gagawin nating update. Ano ba yun, ang tagal. So ayan nga mga master, kung natatandaan nyo po, noong nakaraan bumiyahe tayo sa Lalamove mga master, at nagkaroon tayo ng konting issue dun sa ating sa ating tawag nito, yung pinadalhan. Natatandaan nyo, kung napanood nyo, kung updated lang kayo sa Lalamove natin vlog, ang pagbabalik. So ayun mga master, ang huling biyahe natin ay nagkaroon ng misunderstanding o kapalpakan, kumbaga palpak talaga sa side ng nagpadala. So tayo naman, wala naman tayong kinalaman dun, kasi hindi naman tayo ang nagpadala, sila naman, kaya sa kanila yung problema. So para sa hindi mga nakapanood, ang nangyari po ay meron akong pinick up na item sa Cainta papuntang BF Parañaque. Tapos syempre nagmamadali ako kasi gusto ko na rin umuwi, at meron tayong dalawang parcel. So syempre para makabalik tayo ng maaga, binilisan ko na ang delivery. So in short, nakarating tayo malapit sa drop off ng Parañaque, dun sa pinick up natin sa sa Cainta. Ngayon, pagka drop off po, nung una kong drop off, nabasa ko yung chat nung galing ng Cainta na mali yung kanyang pinadalang item, at hindi yun ang dapat na pinadala ng item. So gusto niya mangyari ay bumalik tayo dun sa Cainta para pick upin yung dapat na ipadalang item. Hindi na po pwede yun kasi mga master, kasi ang mangyayari nun pauwi na ako, tsaka ang layo ko na, tsaka malapit na ako sa drop off, no? So yun, sinabi ko sa kanya, nagsuggest ako na malapit na ako sa drop off, ibubuk ko na lang yung parcel papunta sa kanya, tapos i-book na lang niya yung parcel na dapat na dadalhin papuntang Parañaque, yung tamang item. Ayun. So ini-insist niya na na tayo may kasalanan, kasi nga raw meron daw siyang sinabing pangalan, tapos nag-oo daw tayo. Maliwanag naman mga master, ang tinanong kong pangalan yung mismong nakalagay sa booking. So yun. So ito na nga ang system mga master. So hindi pala marunong mag-book yung yung pinikapan natin. So anong nangyari pa, ako pa yung nag-book ng parcel papunta sa kanya. Tapos yung yung kukunin ulit dun sa kanya, ako pa rin ang nag-book, kasi hindi nga siya marunong mag-book. Kasi ang nag-book daw dun sa yung ate niya. So in short mga master, siningil ko siya ng shipping fee. Shipping fee doon sa sa parcel na di-deliver na natin dapat, kasi nga nandiyan na tayo, malapit na tayo sa drop off almost 2 kilometers away na lang tayo, nasa drop off na tayo. So nagkasundo kami na i-Gcash na lang niya yung bayad, tapos yun na nga, binook ko na. So to cut the story short, nakapag-book ako ng rider papunta sa Cainta, and then nakapag-book din ako ng rider na from Cainta to Parañaque. So good thing yung nakakuha ng parcel is subscriber din natin. Shoutout kay sir, no? I hope napapanood niyo yung video na to. Ayun, so pinadala ko na yung item mga master.
Pinadala ko na yung item, pinikap na ng rider. Ngayon, dumating na rin yung rider dun sa kanya na pipick up ng item. Ito ang nangyari mga master. Pagdating dun ng rider sa kanya, hindi niya binigay yung yung parcel na dapat na papunta ng Parañaque. So ngayon si rider umalis kasi nga nagpa-pick up siya, tapos hindi pala niya bibigay yung item, no? Hindi niya binigay yung item na dapat na papunta ng Parañaque. So umalis ngayon yung rider at naghanap ng ibang booking. So yun, ganun na nangyari mga master. Naguluhan ako dun kasi nagchat siya sa akin, tinatanong niya kung nasaan na raw yung rider. Sabi ko, yung rider na papunta dyan, antayin niya lang niya kasi on the way na. Tapos sinabi niya naman niya sa akin na yung rider daw dumating na at hindi niya binigay yung item kasi nga wala pa yung item. Sabi ko, paano nangyari kung wala pa yung item nandyan sa inyo, hawak nyo? Sabi niya, inaantay ko kasi yung item na galing dyan sa'yo kasi yun ang ipapadala ko papuntang Parañaque. Naguluhan na ako mga master. Kasi nga sinabi niyang mali yung daladala kong item, tapos ang gagawin niya pala, ipapadala niya ulit yun sa Parañaque. Di mas lalong mali ulit, di ba? Kasi hindi naman yun yung item. So in short, yung nag-book ay yung pinikapan natin, lutang ang pag-iisip. So yun, ang dami niyang siguro iniisip, lutang siya. Sabi ko, ma'am, nandiyan po sa inyo yung item na tama. Yun po ang ibigay nyo sa rider na pumunta dyan sa inyo. Kaya ako nga binuk yan kasi nga kukunin yung tamang item, di ba? So asa na po si rider? Sabi niya umalis daw kasi inaantay niya nga yung inaantay niya yung rider na galing sa atin. So ayan, to cut the story short mga master, tiniliwanagan ko siya na kailangan niyang ibigay yung tamang item kasi yung ibabalik na item, yun nga yung mali. Nag-sorry naman siya, sabi niya pasensya na, lutang lang ako, ang dami kong iniisip. Okay, so yun na nga. So yun yung nangyari mga master sa huli nating biyahe. And today po, wala tayong biyahe kasi nasuspindi tayo mga master. Ayun. So totoo yun, suspendido ako sa Lalamove indefinite suspension mga master dahil sa nangyaring yun. So imagine nyo, hindi natin kasalakanan pero tayo ang nag-suffer. Tapos ayun, wala lang, pinaliwanag ko sa kanya talaga na maigi. Ewan ko ba kung bakit din naintindihan yung pagkakamali nila, isinisi pa sa rider. Ayun mga master, so yan po yung update sa ating Lalamove na tayo po ay pansamantala munang hindi babiyahe kasi suspended tayo. At hindi ko alam kung hanggang kailan yan. Under investigation daw yung ating account. Wala naman akong pakialam dun, imbestigahan nila o hindi, di ba? So yun lang ang alam kong pagkakamali. Actually hindi naman natin pagkakamali ng kliyente na sa atin pinatong, di ba? Nakakaurat yung ganun mga master, yung wala kang kalaban-laban. Nasa vlog natin yun mga master. Meron tayo yan yung balikan nyo na lang. Siyempre kaya nga ako nagbo-vlog para mapanood nyo na lang. Ayun, so yun mga master ang nangyari sa atin. So talagang isang patunay yan na one-sided lang talaga si Lalamove. Imagine mo, ganda-ganda ng biyahe natin. Alam nyo, ang taas ng ratings ko, 5.0 mga master. Ang gaganda ng mga review sa atin. Pero ang service quality natin syempre poor kasi nga galing tayo sa sa matagal na na-cancelan din tayo dati. Nawala yung service quality natin. At pinagbintangan tayo ng kontrata nila, Lalamove. So yun, kakabalik lang natin sa Lalamove mga master. Nakakailang biyahe pa lang tayo and then suspended ang kinalabasan. So yan po yung update natin mga master. Naikwento ko lang kasi baka yung iba magtanong na naman. Wala na naman tayong biyahe sa Lalamove. So wala po muna pansamantala, no?
pansamantala o habang ano na, habang permanent na. Hindi naman tayo ban, suspended lang. So, yun mga master. Kaya tayo po ay magkita-kita ulit sa mga susunod na update natin, no? At syempre, tuloy pa rin ang ating vlog mga master. Marami naman tayong content na ginagawa. Suportahan nyo pa rin yung iba nating mga content, no? So ito na nga, gagawa ko ng content ngayong araw. At i-upload ko yan pagkatapos itong ma-upload nitong ano na to, itong update natin. So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating content sa Lalabog, diba? Na ngayon ay suspended tayo. This is the second time na na-suspend tayo. Yung una, nung nagpalit tayo ng number, tapos ito yung pangalawa. So, walang kabuluhan yung pagkasuspindi natin. Sa totoo lang. Hindi naman masama yung loob ko mga master, diba? Syempre, ganun talaga, nangyayari yan eh. Tsaka hindi lang naman ako yung rider na naka-experience ng ganyan, marami. Yung iba nga naban pa eh. Ako, ina-expect ko na rin na maban ako. kung kailan all goods na yung ginagawa natin mga master, wala nang reklamuhan, di ba? O ganda-ganda ng flow ng ano natin, ng content natin, tamang biyahe lang, tamang vlog lang talaga, tas biglang may ganun. Nang dahil lang dun sa lutang na kliyente. Yun ang nagpahamak sa atin. Hindi natin kasalanan, pero syempre, salala mo, pag hindi mo kasalanan mo pa rin. Diba, ganun talaga. So, yun po ang update. At yan, makikita nyo sa title, tayo ay suspended. Maraming salamat po. Kaya mga master, update ko lang yan para sa mga nag-aabang sa Lalamove natin. So, for the meantime, or permanent, hindi natin alam. Bahala na kung ano mangyayari, di ba? So yun lang mga master. Thank you po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo same channel. Siyempre marami pa rin tayong mga upload. Alright, so yun lang po. God bless po sa inyong lahat.